At ngayon naman po, puntahan po natin ang ulat ni Connie Sison tungkol sa unang pagharap sa publiko ni Pope Leo XIV kung saan hiniling niya ang pagkakaroon ng simbahang bumubuo ng tulay at dialogo. Saksi, si Connie Sison. Tapos na ang paghihintay. May bago ng Santo Papa. Eto na! At naghihiyawan na ngayon dahil lumabas na ang puting usok sa chimney ng Sistine Chapel. Sa paglabas ng puting usok alas 6:08 ng gabi, oras sa Vatican, nabalot ng halo-halong emosyon ang St. Peter's Square. Dama ang saya at pananabik sa bawat mananampalatayang nag-aabang. May mga naluha pa. Ganyang karami, hindi na mahulugan ng karayom ang St. Peter's Square. Isang oras matapos ang paglabas ng puting usok, nasilayan na ng publiko ang ika-267 Santo Papa. Si Robert Francis Cardinal Prevost, ang una mula sa Estados Unidos at una mula sa Order of St. Augustine. Ang pinili niyang pangalan, Pope Leo XIV. Kapayapaan ang bungad agad ni Pope Leo XIV sa mga mananampalataya. La pace sia con tutti voi. Sa kanyang unang Urbi et Orbi o basbas sa sangkatauhan, binigyang diin ni Pope Leo XIV ang pagkakaroon ng simbahang handang tumulong sa lahat ng nangangailangan. Dobbiamo cercare insieme come essere una chiesa missionaria, una chiesa che costruisce i ponti, il dialogo, sempre aperta a ricevere, come questa piazza con le braccia aperte, a tutti coloro che hanno bisogno della nostra carità, la nostra presenza, il dialogo, l'amore. Panawagan din niya sa mga Katoliko sa buong mundo ang magkaroon ng simbahang naghahangad ng kapayapaan at malapit sa mga taong naghihirap. Vogliamo essere una chiesa sinodale, una chiesa che cammina, una chiesa che cerca sempre la pace, cerca sempre la carità, cerca sempre di essere vicino specialmente a coloro che soffrono. Amerikano man, hindi nag-Ingles ang Santo Papa sa kanyang unang pagharap sa publiko. Wikang Italyano o language of papacy ang kanyang ginamit. Saglit din siyang nag-Espanyol para batiin ang mga taga-Peru kung saan siya matagal na naging misyonaryo at obispo. Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Pinasalamatan din niya ang sinundang si Pope Francis. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva a Roma. I think everybody's in shock. I mean, we weren't expecting this. It's so amazing. I'm so grateful. It's just such a blessing. I don't know him. I was supporting. Bagamang pinaniniwala ang itutuloy ang mga sinimulan ng sinundang Santo Papa dahil sa mga pagkakatulad nila. Inaasahan ding gagawa siya ng sariling marka. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.